dividends si subsidiary at ang nakatanggap si parent. At tandaan ninyo, pag siya ay intercompany transaction yan ni parent at saka ni subsidiary. Ngayon, ginagawa natin sa mga intercompany transaction, tinatanggal natin o ini-eliminate natin. So, kung mapapansin mo dito, ang nangyayari sa number 4, in-eliminate mo yung intercompany transactions ng dividends. Ngayon guys, meron tayong bagong intercompany transaction. Ang nakalagay sa problem ninyo, inventory transaction, intercompany transactions of inventory. So therefore, dito gagawa tayo ng entry. Okay tayo ba? Now, pag gumawa ka ng entry dito, ang maapektuhan, ito, at saka ito. Itong dalawa. Okay tayo? So pag gumawa ko ng elimination entry, ano to? Yung dividend income, sino naapektuhan? Diba ito? Okay. Pag nagkaroon ako ng elimination entry dito, dalawa yan, mamaya. Pag nagkaroon ako ng entry, ang maapektuhan, ito, at saka ito na sila. Okay? Ganun yung set up. Ngayon, tingnan nyo muna to. Si parent, tapos si subsidiary. Okay? Meron tayo tinatawag na downstream sale at meron tayong tinatawag na upstream sale. Pag downstream sale, okay, ang seller mo, ito. At ang buyer mo, ito. Si parent to ha. Ito si subsidiary. Pag upstream sale, ito yung buyer, ito yung seller. Okay tayo. So pag sinabi sa problem, upstream sale, sino ang seller? Si subsidiary o si parent? Subsidiary. Subsidiary. Pag sinabing downstream sale, sino ang seller? Seller. Si parent. Okay tayo din sa term, downstream, tsaka upstream. Now, pasok kami, term tayo. Actually, hindi naman siya complicated. Kailangan mo lang maintindihan yung concept ng markup. Ano ibig sabihin ng markup? Kunwari, nung bumili ka ng produkto, ang produkto na to, ang puhunan mo, 50 pesos. Pag dinagdagan mo siya ng presyo, from 50, dagdag ka ng 25 pesos, dagdag ka ng 25 pesos ng markup. So magkano mo bibenta? 75. Okay tayo ba? Yun yung cost, markup, selling price. Okay? So pagpatuloy natin ito. So ipapakita ko muna sa inyo yung itsura ng transaction, tapos mamaya gagawa natin ng entry. Okay? Now, ganito yung nangyari guys sa bullet number 2. Yung bullet number 2 ba? Ano ito? Ito ba ay upstream o downstream transaction? Downstream. Upstream or downstream? Upstream. Bakit upstream? Si subsidiary, siya yung seller. Okay. So tingnan mo to. Si subsidiary, si parent. Okay. So si XYZ, tapos si ABC. So nagbenta daw siya ng product kay parent. Okay. Pagkano yung binenta product? 90,000. So ito ay 90,000. Okay. Now, the markup is 20% based on cost. Now, magkano ang cost? Magkano ang markup? Sige nga, sabi compute kung kaya yung compute. Magkano ang cost? Magkano yung markup? Pag sinabi mong based on cost, ano ibig sabihin nun? Kung natatandaan ninyo sa intermediate accounting. Tingnan dito. Sales, cost of sales, plus profit. Pag sinabi mo based on sales, sino ang 100%? Si sales, di ba?
Tama? So for example, sinabi sa problem, ang markup is 20. Ilan ang cost? 80%. Tama? Ang tawag dyan, based on sale. Pag sinabing based on cost, sino 100%? Siyempre si cost. Kung ito ay 20%, ilan dapat to? Dapat 120%. Kuha yun. Okay, tatanungin kita. Ito daw, ang amount na to ay based on cost. 90,000. So magkano yung markup? Magkano? Alan, magkano? Basta yung based on cost, paano? For example, ito. Ito, papakita ko na sa inyo yan. Ang gusto niya sabihin sa'yo, binenta daw niya ng 90. Ayan, no? Ilan to? Ilan to? Ito na. Yan, no? Ganyan. Ano yung palagi kong sinasabi? O kung narinig nyo na. Ang isang amount, pag dinivide mo sa sarili niyang percentage, ang lalabas yung base. So, itong amount na to, pag dinivide mo sa sarili niyang percentage, ang lalabas yung 100%. Palaging ganun. Okay, so magkano to? 75. So, kung 75 to, magkano yung markup? 15. Okay, kaya doon. So, ngayon, yun ang setup natin ha. So, sinabi sa problem, binentahan daw ni subsidiary si parent na 90,000 at ang kanyang basis niya ay based on cost. So, therefore, ito ay 15, ito ay 75. So, papakita ko lang, 75 yung cost, yung markup mo ay 15. Okay, tayo na. Yan lang yung information na tinigay sa atin. Tapos, banggitin ko to. At the end of the year, 40% of this merchandise were not yet sold. Ibig sabihin, si parent, kung natanggap niya yan, binenta niya yung 60% at ang natira sa kanya, 40.